Mga kababayan, kamusta po? Si Kamano po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli. At tayo po yung magkomentuhan dito po sa Tambayang mga kabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ang ating Vice President at ang Office of the Vice President na sila po ay nagplano na po at nag-uumpisa na ng kanila pong cost-cutting measures o sinasabing pagtitipid ng Office of the Vice President at para po makatulong kahit papaano sa ating mga kababayan. Ito po ang plano po at gagawin at mga programa ng ating Vice President. Umpisa na po natin komentuhan at panuurin po mga kababayan. Maliit man ang tanggapan ng Office of the Vice President, makakaasa ang ating mga kababayan na kaisa sila na naglilingkod at patuloy na naghahanap ng mga pamamaraan para makatulong sa taong bayan. Yan ang binigyang diin ni Vice President Sara Duterte sa inilabas niyang mensahe kagabi sa gitna ng nararanasang krisis sa bansa dahil sa labis na pagtaas ng presyo ng langis na nakakaapekto na rin sa presyo ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Ayon sa Vice Presidente, hindi na normal ang ating pinagdaraanan at isa itong mabigat na dagok saan ay hangarin natin na magkaroon ng payapa at masaganang buhay ang bawat pamilyang Pilipino. Kaugnay nito, inilatag ng OVP ang ilang cost-cutting measures o pagtitipid ng pondo na ginagawa ng kanilang tanggapan sa gitna ng nararanasang krisis sa bansa. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang gagawin munang kanselasyon ng isang malaking pagtitipon na gaganapin dapat ng OVP sa darating na Hunyo. Bukod pa ito sa mga isinasagawa ring pagtitipid sa loob ng kanilang tanggapan upang masiguro na mas maraming pondo ang direktang mapupunta bilang tulong sa taong bayan. Hindi na itutuloy ng OVP ang pasidungog at kasarilayan sa buwan ng Hunyo. Ang mga ito ay dalawang malalaking pagtitipon para sa LGBTQ community at para sa Year 4 Accomplishment Report ng aking termino. Sa halip ay nakalaan sanang pondo para sa mga nasabing aktibidad ay idadagdag na lamang sa budget ng RISE Project. Sa mga darating na buwan, inaasahan nating lalong magiging mahirap ang sitwasyon sa pagkain dahil sa banta ng El Nino mula sa Abril hanggang Hunyo at posibilidad ng pagbaha mula Hulyo hanggang Setyembre dahil sa bagyo at pag-ulan. Sa ating pagtitipid, unahin natin ang sapat na pagkain para sa ating pamilya, pagpapagamot sa may sakit at ang edukasyon ng ating mga anak. Ang pinakamabisang panlaban sa krisis ay kahandaan. Bagaman may mga gagawing cost-cutting upang makatipid sa pondo ang OVP, tiniyak pa rin ang tanggapan ng Vice Presidente na magpapatuloy pa rin ang mga dati ng programa na matagal nang nakatuon para tulungan ang ating mga kababayan na makatipid at makaraos sa araw-araw. Kabilang na dyan ang libreng sakay, ang kampanya ng pagbabago sa edukasyon na nagbibigay ng gamit pampaaralan sa mga estudyante, maging ang proyektong Magnegosyo Taday para tulungan ang iba pa nating mga kababayan na makapagsimula ng maliit na kabuhayan. Samantala ayon kay VP Sara, sinimula na rin ng OVP na planuhin ang mga hakbang hanggang sa katapusan ng 2026. Kasama na dyan ang pagharap sa posibleng kawalan ng trabaho, patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at ang epekto ng mga kalamidad sa kabuhayan ng mga Pilipino. Joan Nano, humahataw sa balita. Yan po mga kababayan, ang mga gagawin at tuloy-tuloy pa rin po programa ng ating Vice President. Ang kanya pong mga libreng sakay, siyempre po tuloy-tuloy po yan. Naumpisa na po yan nung siya po siyempre po yung naging Vice President at ang mga programa niya, yung Negosyo Kaday at siyempre po yung suporta po sa ating mga kabataan, mga estudyante, tuloy-tuloy po yan. At siyempre po yung lagi pong handa ang Office of the Vice President sa mga sakuna at talaga pong laging nangunguna po sa pagtugon kahit po iniipit at napakalit ng kanyang budget. Napakalit lang po kasi ng budget ng Office of the Vice President. Wala pa pong 1 billion ang kanyang budget. Nag-umpisa lang po ang kanyang budget, nasa 700 plus hanggang 900 plus million
ang kanyang budget. Pero ito'y pang buong Pilipinas, mga kababayan. At ito po'y laging pinupolitika. At wala po siyang confidential fund, mga kababayan. Wala na po siyang confidential fund. Tanging Office of the Vice President, budget lang na napakatagal na pong pinupolitika. Mas malaki pa nga ang budget ng mga tagapagsinungaling di umano ng Malacanang. Ang PCO ay tumataginting po na mahigit 2 bilyon ang kanilang budget. Mahigit 2 bilyon yung mga araw-araw na tagapagsinungaling sa mga Pilipino. Mas malaki pa budget nila. Ikumpara mo sa isang Vice President na napakarami pong programa kahit po napakalit ng budget, mga kababayan. Mas malaki pa ang confidential fund ng Pangulo ng Pilipinas kaysa po sa budget ng Office of the Vice President. Ang budget po ng Confidential Intel Fund ng Pangulo ay nasa 4.5 billion. Hindi bababa ng 4.5 billion. Confidential Intel Fund pa lang yun. Samantalang sa Vice President, 700 to 900 million. Maraming programa, mga kababayan. At magtitipid pa. Sa kabila ng napakaliit po ng kanilang budget, ay magtitipid pa. Samantalang doon po sa kabila, magtipid, pero party-party. Magtipid, biyahe. 2 jet pa ang gamit, mga kababayan. Pero kailangan magtipid, mga kababayan. Ganyan po. At binabatikos pa nga ang Vice President dahil daw po biyahe rin ang biyahe. Ang tanong, gastos ba ng gobyerno ang biyahe ng Vice President? Kung gastos po ng gobyerno yon at gastos ng taxpayer, hindi po ba babanatan ng mga kritiko yan? Lalong-lalo yung nagpapabagsak sa kanya. Hindi po ba? Hindi po tatantanan yan kung ang gumagastos po ay cost po ng taxpayer. Hindi po ba? Ang cost lang ng taxpayer money sa Office of the Vice President yung kanyang meron siyang kasamang security. Siyempre po, sinuswelduhan po ng gobyerno yan. Yung mga security, government po yan. Hindi po ba? Kasi karamihan dyan galing sa militar. May mga pulis. Hindi po ba? Yan sinuswelduhan po yan buwanan. Excuse me. Hindi po ba? Pero yung personal cost ng Office of the Vice President, katulad po ng Vice President, sariling gastos niya po yun. At may pera po ang Vice President. At may mga negosyo po yan. Hindi po yan pangkaraniwan na Vice President. At marunong magtrabaho yan. Meron silang mga negosyo. At meron nga law firm yan. Hindi po ba? At syempre, paninira na lang po nila yon na tinatawag din po nila Inday Lustay, mga kababayan. Kasi wala po sila ibato. Wala po kasi sila ibato na kasiraan. Kaya po puro paninira na lang gagawin. Hindi po ba? Dahil yung kabila, kahit hindi mo siraan, nakikita mo naman sa gawa. Hindi po ba? Isang damukal po ang pondo ng kabila. Di po ba? Isang damukal. Napakarami pong pondo. Ang Office of the President ay hindi bababa sa 11 billion pataas ang pondo ng kanyang opisina. Meron pa siyang Intel at Confidential Fund. Samantalang sa Vice President, kakarampot. Pero yung kanyang pagtitipid ay handa po sila at yung kanilang mga programa ay tuloy-tuloy. Kung ang Vice President lang, mga kababayan, sa totoo lang, kung ito po ay binibigyan po ng malaking budget at ipaparehas po nila ang budget sa opisina ng Presidente, makakuha man lang siya kahit sabihin mo na 10 billion a year, napakarami pong magagawang programa ng Vice President kung bibigyan lang siya ng budget. Napakaraming proyekto at pagtulong at paggawa ang magagawa ng Vice President. Hindi po ba? Kaya nga lang, hindi po nila gagawin yan, mga kababayan. Kasi, pinababagsak nga nila. Hindi po ba? Dahil pag nanalo yan, yari silang lahat sa ginawa nilang kawalangian at katarantaduhan sa ating bansa. Hindi po ba?
Kaya nga dyan mo makikita ang tunay na leader, yung may malasakit at alam ang kanyang ginagawa at alam kung saan patutungo ang kanyang mga gagawin at alam kung paano siya makakatulong kahit po limitado lang ang budget ng Office of the Vice President. At alam niya mismo ang kanyang programa. May mga programa siya na ginagawa na pilit lang pong sinisiraan ng mga kritiko dahil bayad po, dahil may mga mali-maleta na mga allowance sa sweldo. Lalo-lalo yung mga trolls sa social media na umupa pa ng building 3 palapag sa Makati ayon sa mga soldiers at mga ex-marine. Para lang po, mga kababayan, pabagsakin at siraan ang pamilya Duterte. Hindi po ba? Pero sa kabila nun, kahit ano po ang paninira nila sa Office of the Vice President at mismo sa Vice President, ay wala po silang magawa. Dahil po, ang Vice President kahit hindi po ini-expose madalas ng mainstream media, pero nararamdaman ng mga Pilipino kahit maliit ang kanyang budget, ang paggawa at proyekto nito ay direkta sa tao. Hindi po direkta sa maleta. Hindi po nilalagay sa maleta ang pera ng mga Pilipino sa Office of the Vice President. Hindi po nilalagay sa maleta at dinideliver. Hindi po ba? Hindi katulad nila. Laging ang pera ng Pilipino, buwis, ay nalalagay sa maleta. Kaya hahangaan mo ang Vice President. At ang Vice President kailanman ay hindi po kumuha ng building para magbayad ng isang damukal na trolls. Hindi po siya kumuha ng building na 3 palapag para po magbayad ng mga trolls, mga kababayan. Kaya nga kung sasabihin na kung sino po ang nagtitipid, ang gobyerno po ba'y nagtitipid? May binabayaran kang mga trolls. Meron kang dinideliveran ng maleta para sa mga media, ayon sa mga marine. Napakatitipid po nila, mga kababayan. Pero ang Vice President, dahil nga po mahusay na politiko, may tapang na, may malasakit pa, alam na alam po kung paano po maglingkod kahit po siya ay pinopolitika. Ramdam ng mga Pilipino ang kanyang programa kahit po maliit ang budget. Hindi po ba? Mabuhay po kayo, Vice President, dahil nakikita nyo po ang problema ng bansa at pati ang hinaharap na magiging problema ng ating bansa. Dahil sunod-sunod na po, dahil po yung sinasabi ng Vice President na handyan ang tagtuyot, kakulangan sa pagkain, mayroon pang darating na mga pagbaha na naman dahil papasok din ang tag-ulan. Hindi po ba? La Nina, El Nino. Pero po, ang nangyari po sa ating bansa, wala pong paghahanda. Dahil kung napaghandaan po ito, hindi po ganito ang ating bansa. Wala pa tayong mabigat na problema katulad po ng dinanas ni dating Pangulong Duterte. May pandemya, pero hindi nagkaganito ang ating bansa. May pandemya, lockdown. Pero ngayon, hindi po lockdown. Pero daig mo pa na lockdown sa binigay na problema ng gobyerno sa kanilang paglilingkod. Mapapamura ka na lang. Hindi po ba, mga kababayan? Sa galing nilang maglingkod, dahil ang pera ay nalalagay sa maleta, mapapamura ka na lang, mga kababayan. Maraming salamat po, Vice President Sara Duterte at ang Office of the Vice President. Talagang napakahusay ng inyong pong paglilingkod at panunungkulan. Kahit po kayo pinopolitika at sirang-sira po. Sirang-sira dahil gumamit po sila ng mga trolls, pero ang trabaho at gawa at paglilingkod ay hindi po nila kayang siraan dahil direkta sa taong bayan. At alam ng Pilipino na wala kayong ganong kalaking budget para sa sinasabi nilang kayo'y maglulustay. Hindi po ba? At walang party-party ang Office of the Vice President na katulad ng ginagawa nila. Party-party!
Hindi po ba? At masasarap at mamahaling mga alak pa ang ginagamit po ng mga demonyong yan, Deo Mano. Maraming salamat po, Vice President. At kami po ay naunawaan po namin ang isa pong opisina na ginigipit sa pondo pero may nagagawa. Kaya po kami believe at hanga sa inyo pong tapang at malasakit sa mga Pilipino. Mabuhay po kayo at syempre po dalangin po namin at na kayo po ay maingatan lalong-lalo po sa kapahamakan. 10 po na inyong pamilya at mahal sa buhay at ganoon din po lalong-lalo po ang inyong ama ay maingatan din po sa kapahamakan at madugtungan po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Maraming salamat po mga kababayan sa inyo po mga dasal at God bless po sa inyong lahat. Muli po mga kababayan, maraming salamat po. Tiis-tiis po muna tayo. Bye-bye!